mayroong pinakamatibay sa ulan, init at putik, wala nang iba. Yan ang native cattle. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at welcome po sa episode 8 ng ating Bakaalaman. Ngayong araw mga kabaka ay pag-uusapan naman natin ang native nating baka. Dahil ang native cattle, kahit simple at maliit tingnan, may ganda at may role na hindi kayang palitan ng kahit anong imported na lahi. Simulan natin sa pinakakilalang katangian niya, ang tibay. Kung mainit ang araw, tumatagal siya. Kung umuulan naman, hindi siya agad nagkakasakit. At kung medyo magaspang ang damo, kaya pa rin nila. Native cattle thrive in low input systems. Ibig sabihin, kahit hindi perfect ang pagkain o kulungan, nag-a-adjust sila. Ito ang dahilan kung bakit makikita sila sa sari-saring lugar, sa mga palayan, maisan, niyugan, bundok at kapatagan. Sila ang kasama sa panghakot, pangtrabaho, pangdagdag kita at minsan pang-emergency savings kapag may pangangailangan ang pamilya. Henerasyon na silang kasama ng magsasakang Pilipino. Pero tulad ng kahit anong hayop, may natural na limitation ang native cattle. Dahil mas maliit ang frame nila, natural din na mas mabagal ang paglaki. Ang carcass weight nila, kahit full grown, mas mababa kumpara sa Brahman o European breeds. Hindi rin sila design para sa rapid gain na kailangan sa feedlot style operations. Hindi ibig sabihin, mahina sila, hindi lang sila pang commercial systems. Kung naka-grass base ang farm, sakto sila. Kung backyard o titering system, sila ang pinaka-practical. Pero kung ang goal ay 450 to 600 kilos ang target weight at mabilis na turnover, mahihirapan sila as pure native. At dito na pumapasok ang napakahalagang strategy para umangat ang herd. Upgrading. Ito yung proseso na sinasuggest natin para sa mga local government units. Kumuha ng native cows at gamitin ang semen o bull ng mas malaking lahi at ang pinaka-common dyan ay ang Brahman. Kapag ang native na cross natin sa Brahman, tulad ng nasabi na natin, ang kanilang anak ay mas mabilis lumaki, mas mahaba ang frame, mas mataas ang resale value, at mas kaya pumasok sa semi-intensive or even ang feedlot style na sistema. Hindi po natin kailangan palitan agad ang buong herd. Kailangan lang natin i-improve ang susunod na generation. Ito ang pinakasimpleng paraan para mag-level up ang performance ng farm nang hindi gumagastos ng malaki. Pwede rin nating i-cross sa iba pang breed katulad ng Wagyu, pero of course, depende yan sa capacity ng farm. Kung limited ang pagkain, limited ang budget, at simple lang ang kulungan, native cross Brahman ang pinaka-safe at pinaka-effective. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa pang strength ng native cattle, ang calving ease. Mas maliliit sila, kaya mas bihira ang calving problems. Ito ang rason kung bakit safe sila para sa unang baka ng bagong farmer. Kung beginner ka, mas kunti ang risk. Isa pa, mas mataas ang hardiness nila, meaning mas mabilis silang bumalik, kumain pag galing sa stress. Mas hindi sila masilan sa weather changes at mas mataas ang survival rate ng mga guya nila. Pero kailangan din nating maintindihan ang boundary. Kung ang farmer ay umaasa sa damo lang, walang concentrates at walang silage, native cattle will survive, but growth will be slow. Kung may kunting budget for upgrading, ang herd ay pwedeng unti-unting lumaki at gumanda. Ito ang kagandahan ng native cattle. They are not the end goal, but they are the perfect starting point. Hindi sila pang premium markets, pero sila ang sikreto sa pagbuo ng mas malakas at future herd. Mga kabaka, tandaan natin, hindi dapat mawala ang native cattle. Mahalaga sila sa genetic diversity. Mahalaga sila sa smallholder farmers at mahalaga sila sa
sa long-term breeding program ng Pilipinas. Pero mahalaga rin na makita natin ang reality. Kung pangnegosyo ang target, ang direksyon ay upgrading at crossbreeding. Ngayon malinaw na ang strength at limits ng native cattle. Handa na tayo sa susunod na topic. Sa episode 9, pag-uusapan natin ang exotic breeds. Yung mga malalaki, premium looking, pero may particular na requirements sa tropical na climate. Ako po, si Kabakang Arnel Corpus, at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Agricultural resilience, cultivating hope.